Ayan, we're live again. So isang mapagpalang gabi pong muli sa inyong lahat mga kapatid at narito pong muli tayo sa ating gawain ng ating alamin. Ayan. So ngayon po ay magkakaroon muli tayo ng ating topic at ang magbibigay po ng panayam ay ang ating kapatid na si Cynthia. So ito po ay part 3 ng The Advent of the Messiah. So ito po yung The Annunciation. So ayan. So lahat po ng topic natin hanggang ngayong December ay tungkol po sa Advent. Ayan. So kung ready na po yung ating kapatid na si Cynthia. So wait, magandang gabi sa iyo, Brother Albert Hinkel. Ayan. So isang mapagpalang gabi sa iyo. So kung ready ka na, si Cynthia para sa iyong topic ng The Advent of the Messiah, Part 3, The Annunciation. And, okay. So si Cynthia, Okay po, napakagandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung pagpapatuloy, Advent of the Messiah, part 3 na po ito, the Annunciation. So, ang noon na kung paano ang kamatayan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagmamataas ng ating unang mga magulang, ang pagpasok ng buhay ay dapat na maipakita sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ni Maria. Saint Philip, the Gospel of Luke. Luke 1:26-38, the Annunciation. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo mula sa Diyos sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Si isang birhen ay kakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose sa angkan ni David, at ang pangalan ng birhen ay Maria. At siya ay lumapit sa kanya at sinabi, "Mabuhay ka, ikaw na minamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit siya ay lubhang nabagabag sa sinabi at pinag-isipan kung anong uri ng pagbati ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumbong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ama. At siya ay magpupuno sa sambayan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay walang katapusan." Datapwat sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito? Sapagkat hindi ako nakipagtalik sa isang lalaki." At sinabi sa kanya ng anghel bilang tugon, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isisilang ay tatawaging banal ang anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan para sa kanya na tinatawag na baog, sapagkat walang imposible sa Diyos." Sinabi ni Maria, "Narito ako, alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong salita." Pagkatapos ay umalis na ang anghel. Na ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa isang bayan sa Galilea na tinatawag na Nazareth. At kakasal si isang birhen sa isang birhen ay ikasal sa lalaki na nangalang siyang kanidabid. Ito ay ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. Gaya ng binilang ng mga sinaunang tao na ang anghel na si Gabriel ay ipinadala ng Diyos sa isang birhen na nagngangalang Maria. Pansinin kung paano iniugnay ng Ebanghelyo ni San Lucas ang pamilyang pari na si San Juan Bautista sa pamilya ni Maria ng Nazareth. Habang binibilang natin ang konsepto ng zero place value, ito ang ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. Tanong, paano nauugnay ang mga pamilya? Tingnan ang Luke 1:5-36. Sagot, ang asawa ni Zacarias ay isang kamag-anak ni Maria. Kapwa sina Zacarias at Elizabeth ay mga ina po ng unang mataas na saserdote, si Aaron, ang kapatid ni Moses. Exodus 28:1, Luke 1:5. Sa makatuwid, pati na rin ang pagiging ina po ni Haring David, Luke 1:32. Si Maria ay nagmula rin sa isang pari ng mga dugo ng may dugo ng mga pari. Tanong, ihambing ang salaysay ng kapanganakan ni Juan sa Luke 1:25-27
57 to 80 sa salaysay ng kapanganakan ni Jesus sa Luke 1:26 to 56. Ilang pagkakatulad ang makikita mo sa pagitan ng salaysay ng kapanganakan ni Juan Bautista at ni Jesus ng Nazareth sa Gospel of Luke. Ang pagpapahayag ng kapanganakan ni John at ang pagpapahayag ng kapanganakan ni Jesus. Ang Anghel Gabriel ay nagpakita kay Zacarias upang ipahayag ang isang mahimalang pagsilang. Ang Anghel ay nagpakita kay Maria upang ipahayag ang isang mahimalang kapanganakan. Sinabi ni Gabriel kay Zacarias, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat ang iyong panalangin ay dininig." Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos." Inihayag ni Gabriel ang pangalan ng bata at tatawagin mo siyang Juan. Inihayag ni Gabriel ang pangalan ng bata at tatawagin mo siyang Jesus. Pinahayag ni Gabriel ang misyon ng bata. Siya ay mapupuspos ng banal na espiritu mula sa sinapupunan ng kanyang ina at ibabalik niya ang marami sa mga anak ng Israel sa Panginoon nilang Diyos upang ihanda ang isang bayang karapat-dapat para sa Panginoon. Inihayag ni Gabriel ang misyon ng bata. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ama. At siya ay magpupuno sa sambayanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Si Zacarias ay nagpahayag ng hindi paniniwala at pagkatapos ay sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko malalaman ito sapagkat ako ay matanda na at aking asawa ay matanda na rin?" At sinabi ng anghel sa kanya bilang tugon, "Ngunit ngayon ay pipigilan ka at hindi ka makakapagsalita dahil hindi ka naniwala sa aking mga salita na matutupad sa tamang panahon." Nagpahayag ng pag-alala si Maria at napanata, ngunit sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito, gayong wala akong karelasyon na lalaki?" At sinabi ng anghel sa kanya bilang tugon, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isisilang mo ay tatawaging banal na anak ng Diyos." Si Zacarias ay nagpahayag ng hindi paniniwala at pagkatapos sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano parang nabibig?" Gaya ng ipinopesiya, isinilang ni si Juan nang dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth, nanganak siya ng isang lalaki. Gaya din ng ipinopesiya, si Jesus ay isinilang dumating ang panahon ng kanyang panganganak at isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki. Si Juan ay tinulo at pinangalanan sa ika-8 araw na dumating sila sa ika-8 araw upang tuliin ang bata. Siya ay tatawaging Juan. Ito ang pangalang inihayag ng anghel. Tatawagin mo siyang Juan. Si Jesus ay tinuli at pinangalanan sa ika-8 araw nang dumating ang 8 araw na tuliin ang bata. Tinawag nila siyang Jesus, ang pangalang ibinigay sa kanya ng anghel bago siya pinaglihi. Sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, Zacarias ay nagsalita ng papuri at propesya sa Benedicto. Sa inspirasyon din ng Banal na Espiritu, si Maria ay nagsalita ng papuri at propesya sa Magnificat. Ang kwento ng kapanganakan diyan ay nagtapos sa katiyakan na ang kamay ng Diyos ay nasa batang ito. Ang bata ay lumaki at naging malakas sa Espiritu. Ang kwento ng kapanganakan ni Jesus ay nagtapos sa katiyakan na ang kamay ng Diyos ay nasa batang ito. Ang bata ay lumaki at naging malakas, na puno ng karunungan at ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. Luke 2:40. Hanggang yun ikakasal sa isang lalaki na pangalang Jose sa angkan ni David at ang dalagang pangalan ay Maria. Si San Lucas ay gumawa ng isang malinaw na pagpapahayag ng pagkaberhen ni Maria gamit ang salitang Griego parthenos o berhen. 2 beses sa talatang ito. Ito ay ang parehong salitang Griego para sa berhen na ginamit sa hula ng lumang tipan sa Griego na salin ng Isaiah 7:40. Nang si Isaias ay nagbigay ng hula tungkol sa Davidikong Mesiyas na nagsasabi, "Kaya't ang Panginoon din ay magbibigay sa inyo ng tandang ito. Ang berhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel."
Ito ay isang pangalan na nangangahulugang ang Diyos ay kasama natin. Ito ay isang talatang sinipin ni San Mateo bilang natupad sa kapanganakan ni Jesus sa Matthew 1:23. Si Maria ay katipan ng isang lalaking nagangalang Jose. Ang kasal ay ang unang yugto ng isang arranged marriage o tumatagal ng isang taon. Ang kasalang akituba, isang formal na kontrata ng presensya ng mga saksi bilang karagdagan sa pagbabayad ng muhar, yung bride price. Tingnan ang Malakay 2:14. Ang ikalawang yugto ay nang dumating ang lalaking ikakasal upang dalhin ang nobya sa kanyang bahay. Noong panahon yun ay mayroong 7 araw na piging ng kasal na may katuparan ng pagsasama sa unang gabi. Genesis 29:27, Judges 14:18 to 8:20 and 27. Binigyan ng kasalan ang nobyo ng mga legal na karapatan sa babae at ang kontrata ay maaari lamang niyang sirain sa pamamagitan ng seremonya ng diborsyo. Sina Maria at Joseph ay nasa unang yugto ng pag-aayos ng kasal noong panahon ng Annunciation. Tanong, ano ang kahalagahan ng Hebrewong pangalan na mapapangasawa ni Maria? Sa Hebreo, ang pangalan niya ay Joseph. Ibig sabihin ay magdadagdag o let him increase or let him add. Tingnan ang mga sumusunod na talata. Sagot. Siya ay malamang na ipinangalanan para sa minamahalan na anak ni Jacob, Israel at ng kanyang asawang si Rachel. Tanong, paano magkatulad ang lumang tipan na si Joseph at ang bagong tipan na si Joseph? Tingnan ang Genesis 37, 5-9 in Matthew 1:19-21, 2-13, and 19-20. Sagot, magkapareho sila dahil pareho silang mga inapo ni Jacob, Israel, at pareho silang nakatanggap ng makahulugang mga mensahe na nauugnay sa mga panaginip. Ang salitang Griego, angelos, ibig sabihin ay sugo. Ito ay ang parehong salita na ginamit sa bagong tipan upang makilala ang parehong espiritual na mga mensahero. Halimbawa sa Matthew 1:20, 24, 2, 13, 19, Luke, at mga sumusunod na talata. At mga mensaherong tao, halimbawa, ang nasa Matthew 11:10, Mark 1:2, Luke 7:27, 2 Corinthians 12:17. Muli ang anghel na si Gabriel ay ang mensahero na siya ring makalangit na sugo upang sabihin sa pari ni Zacarias ang tungkol sa hinaharap ng kapanganakan ni Juan Bautista sa Luke 1:11-20. Ang salitang Griego, arkangelos, ibig sabihin ay punong mensahero at karaniwang isinasalin bilang arkanghel. Inilala ng simbahan si Gabriel bilang isa sa 7 arkanghel. Tanong, nasaan ang salitang arkanghel sa Biblia? Anong talata sa Biblia ang sumusuporta sa pagkakakinanda ng simbahan kay Gabriel bilang arkanghel? Bilang karagdagan kay Gabriel, ilang mga espiritual na mensahero ang pinangalanan sa Biblia. Tingnan ang mga sumusunod na talata. Sagot, ang salitang arkangelos ay matatagpuan lamang sa 1 Thessalonians 4:1, Jude verse 9. Tatlo lang ang anghel, mga espiritual na mensahero ang pinangalanan sa Biblia. Si Gabriel. Sa Hebrew, ang Diyos ang aking mandirigma. Si Michael sa Hebrew, sino ang katulad ng Diyos? Si Rafael sa Hebrew, nagpapagaling ang Diyos. Sina Gabriel at Rafael ay pinaniniwalaan ding arkangelos. Gabriel ay hindi tinatawag na arkangelos sa Biblia, ngunit isa siya sa 7 arkanghel kasama ni na Michael at Rafael na kilala sa apokryphal na aklat ni Enoch 21:7 and 7:1-3. Ang kanyang posisyon sa kanang bahagi ng altar ng insenso sa Luke 1:11. Gayon din ang kanyang deklarasyong ako si Gabriel na nakatuyo sa presensya ng Diyos sa Luke 1:19.
ay nagpapahiwatig na siya ay isa sa pitong mga pinunong anghel na may pribilehiyong tumayo sa kanan ng makalangit na altar ng insenso sa makalangit na sanktuaryo sa harap ng trono ng Diyos. Tingnan ang Revelation 8:2-4, ang panalangin kay Saint Michael sa liturhiya ng Tridentum Solemn Mass sa Latin Rite na binanggit si Saint Michael na nakatayo sa kanan ng makalangit na sanktuary, isa sa mga arkangelos magkakaroon ng karangalan na ipahayag ang parusiya, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus sa mga sumusunod na talata. Tanong ilang buwan pagkatapos ng anunsyo ni Gabriel kay Zacarias, ay nagpakita ang parehong anghel sa isang babaeng Hudyo na nangangalang Miriam, Maria. Saan nakatira si Maria? Tingnan ang Luke 1:36-37. Alalahanin ang pagkakaiba sa kung paano nagbibilang ang mga sinaunang tao kumpara sa modernong pagbibilang ng mga araw, oras, buwan, at iba pa. Sagot, pagkalipas ng 6 na buwan, inihayag ni Angel Gabriel ang pagkatawang tao ng Mesiyas sa isang batang babae na nangangalang Maria sa nayon ng Galilea sa Nazareth. 5 buwan ang bilang. 5 buwan ang bilang ngayon. Ang Hebreyong pangalan na Maria ay Miriam. Pinagtatalunan ang etimolohiya ng pangalang Hebreo na Miriam, ngunit may mga scholar na naniniwalang nauugnay ito sa salitang Egyptian na ano ba ito? Merge. Ibig sabihin minamahal or beloved. Ito ang pangalan ng nakatatandang kapatid na babae ni Moses na isinilang sa Ehipto. Ang kapatid ni Moses, si Miriam, ay nagbabantay at nagpuprotekta sa kanyang sanggol na kapatid habang lumulutang ito sa ilog Nile at sa mga bisig ng isang prinsesa ng Ehipto sa Exodus 2:1-10. Kinilala si Miriam bilang unang ano ba? Kilala si Miriam bilang unang propetesa ng Israel. Ang panahon ng pagkatawang tao ni Miriam, ang kapatid ni Moses, ay isa sa pinakamahalagang kababaihan sa kasaysayan ng Israel. Exodus 2:4-9, 15:20-21, and Numbers 12:1-10 and 10. Ano? Paano maihahambing ang relasyon ni Miriam kay Moses sa relasyon ni Maria kay Jesus? Sagot, minahal at sinuportahan ni Miriam ang propeta ng Diyos mula pa noong siya ay isilang. Sinuportahan niya siya sa kanyang ministeryo at nakibahagi sa kanyang mga pagdurusa. Si Miriam na kapatid ni Moses at Aaron ay may misyon na katulad ni Miriam, Maria ng Nazareth sa kanyang pagsuporta sa pinakamataas na propeta ng Diyos. Mamahalin at susuportahan ni Maria si Jesus mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang krus. Gaya ng ipinopesiya ni San Simeon sa Luke 2:34 na magduro sa si Maria kasama ang kanyang anak. Tanong, tumanggo sa mapa ng banal na lupain sa panahon ng bagong tipan. Ano ang napansin mo sa nayon ng Nazareth at sa rehiyon ng Galilee? Ano ang papel na ginampanan ng Galilee sa kasaysayan ng lumang tipan? Ilan ang mga sumusunod na talata? Sagot, ang Galilea ay ang rehiyon sa hilaga ng Israel na mapalibot sa isang malaking lawa na kilala sa 1st century bilang dagat ng Galilee o sa pangalang Romano ang dagat Tiberias. Ang Nazareth ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng Galilea sa hilaga lamang ng lambak ng Jezreel. Tanong, paano gumagana ang inumungkahing etimolohiya ng pangalan ng lugar ng Nazareth bilang Netzer o Sangay branch na ugnay sa misyon ni Jesus bilang Mesiyas? Isaiah 11:1-2, isang shoot o Netzer ang sisibol mula sa puno ni Jesse, isang bagong Netzer ay lalago mula sa kanyang mga ugat, sa kanyang mananatilang espiritu ni Yahweh. Sino si Jesse sa kasaysayan ng kaligtasan? Tingnan ang Ruth 4:21-22.
Sagot, ginamit ni Isaias ang salitang netzer or sangay bilang pagtukoy sa ipinangakong Mesiyas na magmumula sa linya ni Jesse, ang ama ng dakilang haring David. Tandaan ang koneksyon ng salitang Hebreo netzer bilang isang mesiyanik na pamagat ay maaring ang itinutukoy ni San Mateo noong siya ay sumulat sa Matthew 2:23. Natupad ang propesya na iyon nang magpasya si Joseph na manirahan sa Nazareth pagkatapos ng pagbabalik ng banal na pamilya mula sa Ehipto. Siya ay yumaon at tumira sa isang bayan na tinatawag na Nazareth upang ang sinabi sa pamamagitan ng mga propeta ay matupad. Siya ay tatawaging Nazareo. Walang propesya sa kasulatan kung saan matatagpuan ang pariralang ito. Ngunit maaring ito ay isang sanggunian sa propesya ni Isaias tungkol sa isang sanga o netso. Luke 1:28, at lumapit sa kanya, sinabi niya, Hail, favored one, kasama mo ang Panginoon. Ang mga unang salita ng anghel kay Maria ay hindi ang mga unang salita na sinabi niya kay Zacarias. Ihambing ang Luke 1:13 sa Luke 1:28. Kapag ang isang anghel ay bumati sa isang mortal na tao, ang kanyang unang pagbati ay karaniwang isang katiyakan na huwag kang matakot. Tingnan ang mga sumusunod na talata. Ngunit ang arkanghel ay nagtagumpay sa kanyang sarili upang makasama ang mortal na babaeng ito na pinili upang ipanganak sa kanyang sinapupunan ang Diyos na nagkatawang tao. Ang mahinang pagsasalin sa Ingles, ang masigasig na pagbati ni Gabriel kay Maria sa bagong Jerusalem ay, Magalak kayong nagtatamasa ng pabor ng Diyos. Ang New American Bible ay hindi mas mahusay sa Hail Favored One. Iba pang pagsasalin sa Ingles na nagsasali ng pariralang ito na parang o pinapaboran siya, ay hindi rin tumpak sa salamin ng intensyon ng tekstong Griego. Sa Luke 1:28, ang anunsyo ng literal na Griego ay karikatumene. Karikatumene. Ang pagbati ni Gabriel ay nagsimula sa isang pagbati na maaring isalin bilang kare or hail. Ito ay isang pagbati sa isang panahon kung saan ang pagkakilala ng katayuan sa lipunan ng isang tao ay higit sa lahat ay karaniwang ibinibigay sa isa sa mga may pantay na ranggo, ngunit mas madalas ay isang pagbati sa isa sa nakatataas sa ranggo. Ang salitang ito ay maaring mas mainam na isalin bilang kahanga-hanga. Pansinin na hindi binati ni Gabriel si Zacarias ng may parehong antas ng pagalang at katayuan. Nagpatuloy ang anghel sa pagtawag kay Maria sa isang titulo bilang na isang past perfect participle ng Greek noun charis. Ibig sabihin ay biyaya. Kekarotumene ay biniyayaan. Tinawag ni Gabriel si Maria sa pamamagitan ng isang titulo na nagpapakilala sa kanyang kalagayan bilang mayroong kalagayan na sa isang estado ng biyaya. Ang past perfect participle ay nagpapahiwatig ng isang kondisyon na umiiral sa nakaraan at nagpapatuloy sa kasalukuyan. Ang isang mas mahusay na pagsalin ng buong pagbati ay maaring kahangahangang na naging perpekto sa pagpapatuloy sa biyaya. Ang pinakakaraniwang rendering ng pariralang ito ay puno ng grasya. Ito ay isang transliteration ng nasali ng teksto sa Latin Vulgate ni St. Jerome. Gayunpaman, ang puno ng biyaya ay hindi kung ano ang ipinahayag sa nakaraang perpekto na Griego karikatumen, puno ng biyaya. Sa Grego ay magiging Caricleres Chario dahil ito ay ginamit para kay Kristo sa John 1:14 at para kay Saint Stephen sa Acts 6:8. Ang pamagat ni Maria na may ganitong titulo, ang anghel ay nagpapahiwatig na siya ay nagtataglay at palagi ang nagtataglay ng isang kasagananang banal na biyaya. Si Maria, labis na naguguluhan sa sinabi sa pagbati ng anghel sa Luke 1:29, ay katibayan na ang isang tao sa kanyang hamak na estado ay nakatanggap ng isang pagbati na hindi
pangkaraniwan. Tanong, paano napatunayan ng pagbati ni Gabriel ang doktrinang simbahan tungkol sa Immaculate Conception of the Virgin Mary? Sagot, ang past perfect participle caricatumene ay patunay na si Maria ay laging umiiral si estado ng biyaya kahit nasa sandali ng kanyang paglihi bilang tao. Ang Diyos ay may niligtas sa ang Diyos ay may naligtas bago ang kanyang kapanganak. Siya ay niligtas ng Diyos bago ang kanyang kapanganakan bilang isang prefigure ng bagong kapanganakan na mararanasan ng mga mananampalataya sa bagong tipan sa sakramento ng binyag kung saan pinatawad ang orihinal na kasalanan. Tingnan naman Catechism 404-245. Itinuro ng mga Father of the Church ang, ang ipinahayag ni Pope Pius IX sa encyclical Filipabilis Deus, ang isahan solemn at hindi narinig na pagbati na ito ay nagpapakita na ang lahat ng mga banal na grasya ay nagpahinga sa ina ng Diyos at siya ay pinalamutian ng lahat ng kaloob ng banal na espiritu. Ang tanging kondisyong ito ay nangangahulugan na si Maria ay hindi kailanman napailalim sa sumpa ng orihinal na kasalanan at siya ay iningatan mula sa lahat ng kasalanan. Ang theological na salita ng Arkanghel Gabriel ay bumubuo ng isa sa mga mahalagang mapagkukunan ng teksto na nagpapahayag ng dogma ng Immaculate Conception ni Maria. Pius IX, Filipabilis Deus. Catechism 490, upang maging ina ng tagapagligtas, si Maria ay pinayaman ng Diyos sa mga kaloob na angkop sa gayong tungkulin. Ang Anghel Gabriel sa sandali ng pagpapahayag ay sumaludo sa kanya bilang puno ng biyaya. Sa katunayan, upang maibigay ni Maria ang libreng pagsang-ayon ng kanyang pananampalataya sa pagpapahayag ng kanyang bukasyon, kinailangan ng siya ay ganap na pasanin ang biyaya ng Diyos. Catechism 491, sa paglipas ng mga siglo, lalo pang namulat ang simbahan na si Maria, puspos ng biyaya sa pamamagitan ng Diyos, ay pinubos mula sa sandali ng kanyang paglihi. Iyon ang inamin ng dogma ng Immaculate Conception gaya ng pinahayag ni Pope Pius IX noong 1854. Ang pinakamapalad na Birheng Maria ay mula sa unang sandali ng kanyang paglihi sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo ng makapangyarihang Diyos at sa pamamagitan ng kabutihan ng mga merito ni Hesus Kristo ang tagapagligtas ng sangkatauhan na pangalagaan mula sa lahat ng mantsa ng orihinal na kasalanan. Nagpatuloy si Gabriel sa kanyang pagbati sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kasama mo ang Panginoon, the Lord is with you. Tanong, ano ang kahalagahan ng bahaging ito sa pagbati ng anghel? Sagot, higit sa isang pagbati, ang mga salitang ito ay isang pagpapatibay ng natatanging kalagayan ni Maria sa kanyang ugnayan sa Diyos. Ipinaliwanag ni St. Augustine ang lalim ng mga salita ni Gabriel upang ipahiwatig na sinasabi ng anghel na isulat niya, siya ay higit na kasama mo kaysa siya sa akin. Siya ay nasa iyong puso. Siya ay may nasa loob. Pinupuno niya ang iyong kaluluwa. Siya ay nasa iyong sinapupunan. Sermon sa Nativity of God. Sa dulo ng talata, ang ilang mga unang tekstong Griego ay kinabibilangan ng mga salitang blessed are you among women. Ito ay isang pagsasaya na gagawin mamaya ni Elizabeth sa pagbisita ni Maria sa kanya sa Lucas 1:42. Tanong, ano ang mga implikasyon ng estado ng pagpapala ni Maria sa konteksto ng kasaysayan ng kaligtasan gaya ng ipinahayag ng pariralang pinagpala ka sa mga kababaihan? Sagot, ipinapahayag nito na itinataas ng Diyos si Maria sa lahat ng babaeng ipinanganak. Siya ay higit na pinagpala kaysa mga ina ng mga anak ng mga tupan. Kababaihang tulad ni Sarah, Rebecca, Rachel, Hannah,
dahil siya ay pinili upang maging ina ng Diyos. Si Elizabeth na puspos ang Banal na Espiritu ay tatawag sa kanya ang ina ng aking Panginoon sa Luke 1:43. Luke 1:29-33-29. Ngunit siya ay lubhang nabagabag sa sinabi at pinag-isipan kung anong uring pagbati ito at sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Narito maglili ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay maging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ni David na kanyang ama at siya ay magpupuno ng sambayan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay walang katapusan." Pagkatapos ng paunang pagbati, ito ang takot ni Maria ay nagtulak sa anghel na tiyakin sa kanya na ang mga salitang madalas gamitin ng mga anghel kapag dumarating sa harapan ng isang natatakot na tao ay, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos." Sa Luke 1:30, ang takot ni Maria ay hindi nagpapahiwatig ng anumang di kasakdalan sa kanya, ngunit ang kanyang takot ay isang salamin ng kanyang natural na reaksyon sa pakikipagtagpo sa supernatural. Ang kanyang takot ay reflection din ng kanyang kababaang loob. Tanong, sa Luke 1:30-33, sinabi ni Gabriel kay Maria na nakuha niya ang pabor ng Diyos at magiging ina ng anak ng Diyos. Anong propesiya ang natupad ng mga salitang ito? Tandaan, hinahanap ng mga Hudyo sa henerasyon ni Maria ang katuparan ng mga talatang ito. Tingnan ang Isaiah 7:14 at 9:1-6. Sagot, ang mga makabuluhang talatang ito ay ang mga propesiya ni Isaiah noong ika-8th century BC. Ang propesiya sa chapter 7 verse 14 ay ang tanda ng ibinigay ni Isaiah kay Haring Ahaz nang hinaharap ng pagpapalaya ng Israel kapag ang isang berer ay manganak ng isang bata ay tatawagin kasama natin ang Diyos. Ang propesiya sa Isaiah 9:1-6 nag-aalala ng ipinangakong pagpapanumbalik ng Israel sa hinaharap na masak pagkatapos na masakop ang Northern Kingdom at ang 10 tribo ng in exile sa daigdig ng mahintil ng mga Assyrian. Ang propesya ay natupad noong 722 BC. Ang ipinangakong pagpapanumbalik ay magsisimula sa Galilea. Sa katunayan, naalala mo ang unang bahagi ng aralin ito sa Matthew 1:20-24 nang magpakita sa panaginip ang isang anghel sa katipan ni Maria na si Jose, ang ng Nazareth, upang ihanda siya kapag ang dakilang karangalan ay magiging ng pagiging magulang ng anak ng Diyos. Ang chapter 7 verse 14 mula sa Isaiah ay sinipi bilang isang sipi ng katuparan ng Matthew 1:28. Tatapat sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito sapagkat hindi ako nakipagtalat sa isang lalaki?" Tanong, bakit hindi sinaway ni Gabriel si Maria tulad ng ginawa niyang pagsaway kay Zacarias? Sagot, nagtanong si Maria ng isang napaka-praktikal na tanong sa liwanag ng kanyang pagka-birhen. Hindi siya nagpapahayag ng kawalan ng pananampalataya o hindi siya nagpahayag ng makipagtulungan sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang Diyos ay hindi isang walang tiyaga o mapagmataas na ama na pinipigilan ang mga tanong ng kanyang mga anak na naghahangad na maunawaan ang kanyang kalooban para sa kanilang buhay. At sinabi ng anghel sa kanya bilang tugon, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isilang ay tatawaging banal, ang anak ng Diyos." Tanong, ano ang kahalagahan ng tugon ng anghel? Ano ang ginagawa ng anino ng Diyos na sinasagisag sa kasulatan? Sagot, sinabi sa kanya na ang Espiritu ng Diyos ay lililim sa kanya. Ang anino ng Diyos ay simbolo ng presensya ng makapangyarihan sa lahat. Inisip mo ba ang pangyayari sa lumang tipan na ang presensya ng Diyos ay ipinahayag bilang isang nakatakip na presensya? Tingnan ang mga sumusunod na talata. Sa karanasan sa Exodo nang ibigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos sa Mount Sinai, isang ulap ang lumilim sa bundok. Exodus 25:15-16. At nang angkinin ng Diyos ang kaba ng tipan sa pagtatalaga ng disyerto
tabernakulo, isang ulap ang lumilim sa sanctuary na naglalaman ng kabanang tipan. Exodus 40:34 to 35. Ang kaparehong pangyayari ay nasaksihan ng angkin ng Diyos ang kabanal-banalan sa panahon ng pagtatalaga ng templo ng Diyos sa Jerusalem na itinayo ni Haring Solomon. 1:8-7. Sa Septuagint Greek translation ng Old Testament Bible na ginamit ng unang siglo, ang Griego pandiwa ay ginamit upang ilarawan ang banal na tumatakip ng sanctuary at ang kabanang tipan sa Exodus 40:34 to 35 ay ang parehong salitang Griegong episkiasen mula sa pandiwang episkiaso, ginamit upang ilarawan ang banal na espiritong tumatakip ng Birhen Maria sa Luke 1:35. Tingnan ang pagsasalin sa lumang tipan ng Septuagint. Ang salitang Griego episkiasen ay ginamit din sa karanasan ng pagbabagong anyo sa Matthew 17:5, Luke 9:34 nang marinig ang tinig ng Diyos na nagmumula sa isang ulap na naglililim sa mga nagtitipon sa bundok, at ito ay ginamit sa Acts 5:15 nang si San Pedro ay puspos ng Banal Espiritu ay lumapit sa mga may sakit at ang kanyang mga anino ay natakpan sila at sila ay gumaling. Ang anino ng Diyos ang pinakamagiliw na pagpapakita ng kanyang banal na presensya. Gaano niya malambing ang Birheng Maria upang baguhin ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Exodus 4:34, God overshadowed sa sanctuary na nagtataglay ng kabanang tipanang ang kanyang presensya ay tumahan dito. Exodus 25:10, 21-22. May connection ba ang Birhen Maria at ang Ark of the Covenant? Ano ang tatlong bagay na kalaunan na inilagay sa kabanang tipanang ito ay tumira sa templo sa Jerusalem bago ang pagkawasak nito ng mga Babylon? Tingnan ang Hebrews 9:4 at ihambi ang sinapupunan ni Maria sa paglalarawan ng mga nilalaman ng kabanang tipan mula sa Hebrew 9:4. Sagot, mga nilalaman ng kabanang tipan ayon sa Hebrew 9:4. At si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Ang laman ng 10 utos, salita ng Diyos, si Jesus ang buhay na salita ng Diyos, isang taliyok ng manon, ang tinapay mula sa langit. Jesus ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. John 6:51. Ang tungkod ni Aaron na muling nabuhay bilang tanda ng paglingap ng Diyos. Si Jesus ang sanga ng sambayan ni David na namatay ngunit muling nabuhay. Ang sagradong kahon ng tipan kung saan nakapatong ang presensya ng Diyos ay huling nakita bago ang pagkawasak ng Jerusalem noong itinago ni Jeremiah ang kabanang tipan at ang tuldang sanktuaryo ng disyerto sa isang yungib sa Mount Nebo noong 387 BC. Tinan ang 2 Maccabees 2:1-8. Hinihula ni Propeta Jeremiah na darating ang panahon na ang kahon ng kaban ay hindi na magiging mahalaga sa mga taong pinagtipan ng Jeremiah 3:16. Tanong, ngunit ang tapat bang lalabis ng Israel ay magiging bagong tipan ng simbahan ng mga tao ng Diyos ay aalisin ng isang sagradong sisidla na nauugnay sa mismong presensya ng Diyos? Sagot, hindi. Ang Birheng Maria ay ang kaba ng bagong tipan. Tanong, ano ang papel ng Banal na Espiritu sa paghahanda kay Maria para sa pagkatawang tao ng Mesiyas? At ano ang resulta? Tingnan ang mga sumusunod na kabanata. Sagot, inihanda ng Banal na Espiritu si Maria ng maaga para sa pagkatawang tao ng anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang biyaya sa sandali ng kanyang paglilihi. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ng kanyang pananampalataya, ang kanyang pagkabirhin ay naging kakaibang. Catechism 7:23. Sa Luke 1:31-33, sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria, pangalanan mo siyang Jesus. Sa Griego, teksto ng Bagong Tipan, ang kanyang pangalan na isinalin Jesus, ngunit hindi ito ang pangalang tinawag ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanya.
Ang Hebrewong pangalan ni Jesus ay sa lumang Hebreya, Yahshua. Noong panahon ni Jesus, ang kanyang Hebrewong pangalan ay naging Aramaic, Yehoshua. Tanong, ano ang kahalagahan ng pangalang Yahshua, Yehoshua? Sinong mahalagang tao sa lumang tipan ay may ganitong pangalan? Sagot, sinabihan si Maria na bigyan ng ang Mesiyas ang pangalang Hebreo, Yahshua o Yehoshua noong 1st century BC. Sinabi ng isang anghel kay Joseph ang kahalagahan ng pangalan ng bata sa isang panaginip. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Matthew 1:21. Ang pahayag ng anghel kay Joseph ay isang laro ng salita sa pangalang Hebreo ni Jesus. Ang kanyang pangalan ay literal na nangangahulugang si Yahweh ay nagliligtas o si Yahweh ang kaligtasan. Mas literal, ako ay nagliligtas. Ito ay ang parehong pangalang Hebreo bilang kahalelo ni Moses, si Joshua bilang sa Numbers 13:16. Tanong, paano ang Hebrewong pangalan ni Jesus na Yahushua ipahayag ang kanyang kapalaran at ang kanyang misyon? Sagot, dahil ang Diyos lamang ang maaring mag-alok ng kaloob na kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, ito ay ang Diyos na walang hanggang anak na ang misyon ay at tadhana ay iligtas ang sangkatauhan. Kaya ni ipinihiwatig ng kanyang pangalan, ako ay nagliligtas. Ako nga ay kaligtasan. Ang Hebrewong pangalan ni Jesus ay isang historic na pangalan, isang tamba, isang pangalan na kinabibilang ng pangalan ng isang Diyos bilang bahagi ng pangalan. Sa kasong ito, ang tetra, tetragram, ang salitang Ya o ang prefix na Ya, YAH, ay isang prefix para sa Yahweh na kumakatawan sa tetragrammaton na YHWH, ang pangalang ipinahayag ng Diyos kay Moses. Ako ay ako na. Nasus na, nasusan, sa nasusunod na bush sa Exodus 3:13. Ang pangalan ako ay nagliligtas o si Yahweh ay nagliligtas. Pinahiwatig na ang mismong pangalan ng Diyos na naroon sa katauhan ng ikalawang persona ng kabanal-banalang Trinidad ay ginawang tao para sa katubusan mula sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Walang kaligtasan sa pamamagitan ni numan, ni walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa sangkatauhan na kung saan tayo ay maliligtas. Acts 4:12. Si Jesus ay ipinangakong anak ng lahi ni David na mga mahala magpakailanman. Sa Luke 1:32-33 at 2 Samuel 7:12-16. Siya ang mas dakila kaysa pinangako ni Moses sa Deuteronomy 18:17-18 at siya ay pinahiran ng Diyos na akayin ang kanyang mga tao sa pagtawid sa dakilang ilog, ang pisikal na kamatayan patungo sa tunay na lupang pangako ng langit, gaya ng inilarawan ni Joshua na nanguna sa mga anak ng Israel sa pagtawid sa ilog Jordan patungo sa lupang pangako ng Kanaan. Joshua 3:1-17. Tanong, ihambing ang mga pangako ng Anghel Gabriel kay Maria tungkol sa kapalaran ni Jesus sa Luke 1:31-33 at ang mga pangakong ginawa ng Diyos kay Haring David sa mga pangako sa Davidic Covenant sa 2 Samuel 7. Sagot, si Jesus ang katuparan ng mga pangako ng Davidic Covenant. Mga pangako ng Diyos kay David at ang pangako ng Diyos kay Maria. At gagawin kitang tanyag tulad ng mga dakila sa lupa, literal na pagsasalin, I will make your name great. At tatawagin mo siyang Jesus, siya ay magiging mahusa. Ibinunyag din sa iyo ni Yahweh na magtatatag siya ng isang bahay para sa iyo at kapag dumating ang iyong panahon at napahinga ka sa piling ng iyong mga ninuno, ibabangon ko ang iyong tagapagmana
Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David sa Luke 1:32. Ako ay magiging isang ama sa kanya at siya ay magiging isang anak sa akin. Siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. At aking patatatagin ang kanyang maharlikang trono sa literal, ang trono ng iyong kaharian ay aking itatatag magpakailanman. At mamamahala siya sa sambayanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Ang iyong bahay ay ang iyong kaharian ay mananatili sa harap ko. Ang iyong trono ay mananatiling matatag magpakailanman. At masang si Elizabeth, ang iyong kamag-anak, ay naglihiri ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ay ka-6 na buwan para sa kanya na tinatawag na bao. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Sinabi ng anghel kay Maria na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay 6 na buwang buntis. Karamihan sa mga pagsasalin sa Ingles ay gumamit ng salitang pinsan, kapag sa katunayan ang eksaktong katangian ng relasyon ay hindi alam. Kung ang salitang Griego ay isang pagkalahatang termino na mas tumpak na isinalin bilang kamag-anak. Matapos ihayag kay Maria ang himala ng nagmagawa din sa buhay ng kanyang kamag-anak na si Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay nagbuod ng kanyang pagpapahayag ng kapanganakan ng Mesiyas at kasabay nito ay sinagot ang tanong ni Maria sa Luke 1:34 sa pamamagitan ng pahayag, sapagkat walang imposible sa Diyos. Tanong, saan matatagpuan ang parehong pahayag na ito sa kasulatan ng Lumang Tipan at ano ang pangyayari na nauugnay sa deklarasyon na ito? Kung alam ni Maria ang kanyang mga kasulatan at ang maraming mga sanggunian ng kasulatan sa Magnificat ay nagpapahiwatig na alam niya. Nakilala niya ang deklarasyon na ito at gagawin niya ang paghahambing sa pagitan noong ginamit ito sa Genesis at ng kanyang kaalaman sa banal na pakikialam ng Diyos sa kanyang buhay at ang himala ng buhay sa kanyang matatandang kamag-anak na sina Zacarias at Elizabeth. Yan ang Genesis 18:1-15. Sagot sa Genesis verse 18, tatlong banal na mensahero ang bumisita kay Abraham at Sarah na inihayag sa kanila na si Sarah ay manganganak ng isang ipinangakong anak na lalaki. Pinangako sa Genesis 15:4 at 17:16-17. Ipinahayag ni Sarah ang kanyang pagkamangha na ang kanyang baog sa kanyang baog na katandaan siya at ang kanyang asawa ay magiging ng anak. Sa edad na 89 ay wala na si Sarah sa buwan ng regla at si Abraham ay 99 na taong gulang. Bilang tugon, sinabi sa kanya ng anghel, walang imposible kay Yahweh. Genesis 18:40. Makalipas ang isang taon nang si Sarah ay 90 at si Abraham ay 100, ang kanilang himbalang sanggol na si Isaac ay isinilang. Genesis 21:1-5. Ang pag-uulit ng parehong deklarasyon na ginawa sa ama at ina ng kanyang mga tao ng isa pang banal na mensahero ay tiyak na nakapagpatibay kay Maria. Kung ang Diyos ay maaring gumawa ng isang matandang babae na nakalipas na mga taon na manganak at bigyan sila ng isang anak na lalaki, tulad ng ginawa niya kina Sarah at Elizabeth, maaari niyang bigyan ng isang birhen ng isang anak na walang binhi ng isang lalaki. Ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang himala sa nakaraan para sa kanyang mga tao at siya ay patuloy na gumagawa ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng iba pang dakilang mga gawa ng awa. Handa na ngayon si Maria na magbigay ng kanyang sagot. Narito ako, ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Luke 1:38. Tanong, paano nakilala ni Maria ang kanyang sarili sa unang bahagi ng kanyang pahayag? Sinong pangunahing babae sa Lumang Tipan ang nakilala ang kanyang kaugnayan sa Diyos sa parehong paraan? Ang 1 Samuel 1:11. Ang salitang Griego ay doulos. Sa pambabae ay doulos, lalaking alipin o lingkod naman sa lalaki, doli sa babae. Sa sinaunang mundo, ang lahat ng mga tagapaglingkod ay mga alipin. Tanong,
Mapagpakumbaba na ipinakilala ni Maria ang kanyang sarili bilang alipin, lingkod ng Diyos. Tinukoy ni Maria ang kanyang kaugnayan sa Diyos na may kababaang loob na katulad ni Hana, ang ina ni Propeta Samuel. Nang magsumamo siya sa Diyos, nabigyan siya ng isang anak na lalaki. Pagkatapos ay lubos na isinuko ni Maria ang kanyang sarili sa Panginoon sa mga salitang, "Narito ako ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong mga salita." Sa sandaling ito, sa pasalitang pag-akit ni Maria na maganap sa pagkakatawang tao bilang dililiman ng Espiritu Santo at binalot ang mahal na birhen ng Espiritu siya. Ito rin ang Espiritu ng Diyos na gumalaw sa ibabaw ng tubig ng paglikha na nagbigay ng buhay sa Genesis 1:2-31. Ngayon siya ay dumating nagdadala ng buhay sa sinapupunan ng Birhen. Ang bunga ng kanyang sinapupunan ay gawa ng Diyos Espiritu Santo, Catechism 697. Ang karapat-dapat na birheng ito ay pinaglihi sa kanyang sarili ng walang bahid ng kasalanan ay naging bagong tabernakulo ng Diyos at ang kaba ng bagong tipan. Revelation 11:19. Well, ito ang misteryong sinasalamin ng mga Katoliko sa tuwing nagdarasal sila ng Angelus. Ibinalita ng anghel ng Panginoon kay Maria at siya ay naglihi sa Espiritu Santo. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Nagpala ka sa mga babae, at mapalad ang bunga ng iyong sinapupunang sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa inyong salita. Aba, Ginong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon Jesus na sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae niya, at pinagpala ng anak na sa Jesus. At nagkatao ang salita ng Diyos at tumahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, tuloy-tuloy lang ibos kami sa pagsusumamo sa iyo, Panginoon. Ang iyong biyaya sa aming mga puso na kami kung kanino ang pagkatawang tao ni Kristo na iyong anak ay ipinaalam sa pamamagitan ng mensahe ng isang anghel, nawa sa pamamagitan ng kanyang pasyon at krus, madala sa kaluwalhatian ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng isang Kristo na ating Panginoon Ama. Mula sa K of Heaven 1906. Nang maihayag sa kanya ang plano ng Diyos, ibinigay ni Maria ang kanyang sarili sa ganap na katapatan at pagsunod, tumugon sa ganap na pagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Ito ang kanyang Mary's Fiat. Let it be done. Let it be done. Sa pagsuko ng sarili sa Diyos, sandaling ito, siya ay naging unang Kristiyano at huwaran para sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng darating na kapanahunan ng tao. Catechism 967. Dito ko nagtatapos ang aking pagbasa. Maraming salamat po sa pakikinig. Abangan po yung part 4, the visitation, next time. Thank you po. God bless us. Okay, maraming salamat si Cynthia. Ayan, talagang grabe ano, detalyado. Detalyado yung Ang ano haba. si Oo, pero detalyado siya. Sinusundan ko talaga yung ano, napakaganda niya. At meron akong nakita na pwede kong magamit sa debate. Since ang aking topic sa debate ay Trinity. So, nakakuha ko ng reference. So, naka-download naman to sa akin. Kukunin ko yun dun sa Holy Spirit. So, pagkakaroon siguro kami ng ano doon. So, gagawin ko siyang reference. So, sinundan ko talaga siya. Tapos, ayan. So, kung gusto nyo pong balikan dito yung topic na yan, so yan po yung The Advent of the Messiah, Part 3. Ito po yung The Annunciation. Ayan, kompletong-kompleto po. At pati yung parang engagement. Ayan, yung engagement ay makikita nyo kung paano yung kanilang custom.
So, thank you so much, si Cynthia. Maraming salamat sa iyo. Thank you talaga kasi may reference ako. May magiging reference ako dun sa aking debate. So, abangan nyo po yan, December 17. Kaya lang talaga nga medyo nag-aaral po ako dahil medyo mabigat yung debate, Trinity. So, maraming salamat po. At kung gusto niyo pong balikan dito, yan, i-search nyo lang po yan dito. And sa YouTube channel po natin, ay makikita nyo po yung ating topic din na ito. So, meron pa po tayong, I think, tatlo si Cynthia, di ba? May tatlo pa tayong magiging topic. I think, anim ito. So, abangan nyo po yan at kompletong detalye para sa ating the Advent of the Messiah. So, thank you so much, si Cynthia. Ayan. So, as a reference din talaga. Nakita ko, sinusundan ko kanina. Okay. So, thank you. Maraming salamat po sa atin na lahat. Sa lahat po ng, yan, nag-share at nanood din po. At sa YouTube channel po, dun sa atin sa In Defense of the Truth. Ayan, please like and subscribe po dun sa ating YouTube channel at dito po sa ating FB page. Please follow, like, and share po nitong ating FB page. At napakarami nyo pong matututunan dito at hit the notification bell din po para ma-notify kayo every time po na meron tayong live, meron tayong mga debate at meron tayong mga panayam na katulad dito. So mano-notify po kayo. Ayan. So isang napakagandang pag-aaral po yung mga ganito at nagiging reference na din po natin para sa pagtuklas natin at pag-alam natin sa ating pananampalatayang Katoliko. Amen? At maraming salamat po sa ating lahat. God bless us all. Thank you, Ma'am Angie. And syempre, si Cynthia, maraming salamat sa iyong topic na ginawa. Salamat po at pagpalain nawa po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Amen. Amen.